Nasabi na nila lahat eh. Wala na akong sabihin. Hindi, ganito po. Actually, pinano po talaga namin na ikutin lahat. Cebu, Bohol, Cagayan, so Manila, no? Ganito lang po yung may share ko sa inyo. Yung company is mag-grand launching na po tayo sa October 7. Sino po ba yung pupunta? Dapat pumunta kayo kasi may paparakuli kami. Madami. Baka magsisi kayo pag hindi kayo nakapunta. Oo, basta. So, secret. Kasi pag sinabi ko, alam nyo na, doon na malaman. Diba? Sa venue. Kasi yung capacity ng venue natin, 5,000. Okay? So, madami-dami po yun. Just imagine, nagsisimula pa lang pero kaya natin punuin yung gano'ng madami. Kasi yung pinanggalingan kong company, grand launching nila, nasa 500 lang eh. Yung malaking company na ngayon. So anyway, para lang sa lahat, lalo na sa mga taga-Bohol, syempre may mga senaryo tayo, like example, na wawala tayo ng produkto, kasi po nandun pa lang po tayo sa tinatawag na formulation stage. So ibig sabihin, may mga ibang product tayo, tinitingnan natin alin yung mabilis. Para sa mga susunod, mag-design tayo kung alin yung dadamihan talaga natin. No? Ngayon, para sa akin kasi guys, syempre basta yung ibabaw kasi sa akin na mas gusto kong kumita yung tao. Tao ko ba? Yes! Kasi may nag-question sa Cagayan eh. Di ba? May nag-question doon. Kasi nag-promo ko, wala daw product. Sige, alisin ko na lang yung promo. Pag may product na, saka tayo mag-promo, di ba? Kasi guys, last month, ghost month eh. Sa negosyo kasi mahina yan. Tapos yung pasok ng unang linggo ng September, 1 week yun, puro ulan. Baha yun sa Manila. Kaya nga, nung time na yon, kasi marami tayong bangko. Alam niyo naman yun eh. Kompleto tayo ng mga bangko. May hindi pa kami nakadeclare doon kasi pang personal. So nagkataon kasi yung ating MTSL na ginamit natin that time, nakahalo yung mga rentals, yung iba naming expense, doon sa bangko na yon. Tapos meron tayong malaking inisyohan. Walang pasok kasi nga baha. Hindi nakapag-update yung mga empleyado, hindi tayo maka-transfer. Kasi pag malaki, kailangan personal na pupunta. So ang bangko mahigpit. So ano nangyari? Na-close. Ngayon, okay lang yon kasi hindi naman kami kakabahan eh. Kasi kung sino dapat kabahan, may-ari. Tama? Mas nakakatakot pa nga nung pandemic. Imagine mo, ilang buwan, sarado kami. Continuous yung bayad, renta, di ba? Pero hindi kami kinabahan eh. Kasi alam na namin ang gagawin namin. Kasi yung pinakamahirap na pagninegosyo, nadaanan na namin. Mas nalaman pa namin na dahil may issue, doon ko nalaman na marami palang kumpanya nakatingin sa akin. So anong ibig sabihin nun? Positive yun para sa akin. Hindi ko siya tinignan negative. Bakit? Ibig sabihin, ramdam pala nila ang leverage. Yes. Kasi kung hindi nila ramdam, pag may issue tayo, di nila alam. Eh bakit nila alam? Ibig sabihin, threat tayo sa kanila. Tama? Magsisimula pa lang tayo, pero grabe na ang impact natin. Kahit yung nasa paligid namin, yung mga malalaking kumpanya like Pronto, mga top-permen nun, alam ang nangyayari sa kumpanya natin. Sabi ko, talaga? Pati sila na nakikisubaybay sa atin. Ngayon, nalalaman din nila pag may mga leader na umaalis. Hindi mo maiiwasan yun. Normal yun sa networking. Sige, magbanggit kayo ng kumpanya na walang umalis na leader. Ha? Lahat meron. Kasi nagki-cleansing. Di ba may mga ganon? Yes. Tinitira yung mga tamang tao, yung mga tamang leader. Ganon ang networking. Hindi lahat yan mag-i-stay. So kami, hindi kami natatakot. Umalis, di okay. May sabihin pa rin sa kumpanya, okay. Hindi namin pinapatulan. Kasi alam namin, sa sarili namin,
na yung ginagawa namin sa utak namin tapos na to. Nakikita na namin yung mangyayari sa kumpanya natin 5 to 10 years. Doon na kami nakatingin. Hindi kami nakatingin sa bukas, hindi. Alam na namin mangyayari. Wala pa tayong isang taon, pero ilang opisina na natayo namin. At may pagmamalaki ko yun. Bakit? Kumpanya mismo gumastos. Hindi tayo, bagong kumpanya, na pa-center dito, pa-center diyon. Tama ba? Dapat nung makabahan. Walang pera yung kumpanya pagka ganun. Eh tayo, kumpanya mismo naglalagay ng mga opisina. Ang lalaki ng office natin. Tingnan nyo. Siyempre, challenging din sa kumpanya na pag maraming branches, kumakalat yung produkto. Subukan nyo, wala tayong branches. Lahat ng produkto namin sa lahat ng opisina, nasa main office, ang dami natin products. Kumakalat kasi. Nag-guess nyo ako? Yes. Nasa formulation stage tayo, inaalam pa namin yung gagawin namin. Kasi nga first time na nag-office tayo ng marami agad Tama? Ganun yun guys, walang perfectong kumpanya. Ngayon pagka nagpa-apekto ka sa mga taong negatibo, example, umalis dito, ang tanong, anong naging resulta niya? Kung wala nga siyang resulta dito, tapos nadali ka doon, anong mangyayari sa inyo? Ha? Mangyayari sa inyo katulad sa mga networker doon sa Ortigas. Tumanda sa networking, wala naging resulta. Maraming ganun doon, nakakaawa, minsan nangihingi na lang para makakain. May pangarap yung tao, kaya lang, naging mali na yung Naging mali na Bakit? Konting hirap, quick. Alam nyo guys, gusto nyo yumaman sa networking? Totoo? Pag sumali ka, 3 years, dire-diretso. Yung unang taon mo kasi, planting stage yun. Huwag kang mag-expect na yayaman ka kaagad sa loob ng isang taon. Bakit? Gumagastos ka din Nagpapakiping ka, ginagastos mo yung downline mo, naggagasolina ka, nag-e-event ka. Kaya pag tinignan mo yung dashboard mo, laki ng kilita ko, parang wala ko na-equal pa. Normal yun, unang taon ka pala naman Second year, medyo bili-bili ka na ng gusto mo. At pag tumagal ka ng 3 taon, na humahataw hindi yung 3 years na nasa bahay ka lang. 3 years sa Levex, wala naman nangyari. Ano ba ginawa mo? Wala. 3 years na humahataw. Yes. Okay? Imposible hindi ka yayaman. Pagdating ng 3 years, nandun na yun. Makakabili ka na ng gusto mong sasakyan. Malamang hindi ka na bumababa ng 100,000 weekly. Yun po yung future nyo. Nangyari naman sa amin Yes. Huwag ka lang magpa-apekto sa labas. Kasi pag mararating mo na yung pangarap mo, dyan na maglalabasan yan, hinahatak ka na. Hinahatak ka na para maras kayo wala resulta. May mga leader kami, dinala dito, ngayon wala na. Totoo lang. Ang company, sumusugal din kami. Gumagastos din kami. Pero hindi kami ihinto. Porque umalis, hihinto tayo. Umalis kasi yung leader namin, umalis. Hindi naman natin kailangan na madami. Actually, sobrang bait nga ng kumpanya. Bakit? Ang dami natin binigyan ng second chance sa Levex. Kahit marami kami naririnig sa leader na ito, kinukuha namin. Kasi malay mo magbago siya dito Di ba? Hindi naman ito pera-pera lang para sa amin. Kasi kung pera-pera to, maniwala kayo sa akin, hindi kami gagastos ng sobrang milyon para maglagay ng mga office. Maghanap na lang kami ng center sa Bohol. O nyari, sir, mayaman. Paglabasin namin ng 1.5, sir, ikaw maglagay ng office dito. Di ba? Pero bakit kami ang naglagay? Kasi seryoso. Hindi to pang 1-year business. Porque na-delay lang yung product. Di ba? Porque may nangyaring ganito. May nangyayari kasi. Yung Jollibee nga, ang laking kumpanya, biglang nawala ng chicken Di ba nangyari yun? Oo. Billion company na yun, pero nagkakaproblema. Ganun talaga normal. Ang leader kasi, bago ka mag-react, aalamin mo muna lahat. Hindi yung may konti problema, idadamay mo buong grupo mo. Di ba nasa training yon? Yung good news, pababa. Pag may problema, lapit sa taas.
Kasi pag tinoksik mo yung simula sa iyo pababa, maniwala ka sa akin, magiging sakit mo sa ulo yan. Hindi ka makakapag-create ng malaking grupo. Kung lahat ng problema na nalaman ng baba mo. Dapat ikaw yung taga-sunog. Dapat sa'yo tapos na. Dapat sa'yo, para kang CEO ng company. Ituring mo parang kumpanya mo to. Na dapat sa'yo pala tapos na yung problema. Hindi na kailangan malaman sa baba. Diba? O, pag hindi mo talaga kaya, lapit ka sa taas. Hanggang sa mapunta ka sa amin. Pag may concern ka ng matindi, gawa ka ng letter. Padala mo sa office. Huwag sa chat. Ang dami nag-chat sa akin everyday. Hindi ko mabasa yan. Pasensya na po baka may nagdirekta sa akin. Minsan may time ako nababasa ko. At least binasa ko. Pero wala talaga akong time para yung concern mo, i-chat kita, mag-chat tayong dalawa. Ay nako. Sa dami po ng concern ko, araw-araw. Tao lang din ako. Kung may problema kayo, may problema pa rin ako. Kala niyo walang problema pag mayaman? Hindi. May problema din. Nagle-level up lang din ang problema. Swerte nyo nga, may nagmamotivate sa inyo eh. May apply kayo, tama? O sino apply ko? Ha? Oo. Si Lord. Kaya ingatan niyo yung mga may-ari. Huwag niyo istressin. Kasi walang nagmamotivate sa amin eh. Kami mismo ang nagmamotivate sa sarili namin. Mas mahirap na eh, di ba? O, hindi kami nakaka-attend ng mga ganyan. Nakatulad nyo, na kailangan i-live, di ba? Guys, hindi nyo na kailangan dapat itong ganito eh. Tingnan nyo na lang yung sitwasyon ng buhay nyo eh. Yun na yung magpapakataw sa'yo. Di ba? Tsaka guys, masterin nyo yung business. Karirin nyo, kung kaya naman kayong bigyan ng milyon-milyon na income, why not? Karirin nyo. Kasi kami naman, nagsimula din naman sa wala eh. Di ba? Nagsimula din naman kami, nagko-commute eh. Minsan natatawa nga ako pag may lumalapit sa amin eh. Kasi kailangan daw yung muna ng kotse para makahataw. Magkulo-kulo mo to. Kami nga nagko-commute dati, nilalakad namin ng bigas ang layo-layo. Minsan wala aming pagkain. Kasi guys, pag pinaghirapan mo isang bagay, maniwala ka, hindi mo yun itatapon basta-basta. Alam mo yung ibang mga leader sa networking, kung bakit sila palipat-lipat, kasi hindi nila pinaghihirapan. Pinapahiram ng sasakyan, binibigyan ng sasakyan, binibigyan ng allowance, tapos pag wala nangyari resulta, lilipat ang kumpanya. Di ba? Hindi kasi nila pinaghirapan eh. Pwede kasi kumita sila ng milyon noon, pero hindi nila kaya ulitin. May mga nakachamba sa networking. Sa totoo lang, kumita lang ng 1 milyon, feeling superstar na agad. Ang dami mo nakausap na ganyan, Luzon, Visayas, Mindanao. Kala mo sobrang galing na. Sabi ko, magkano ba kinita mo sa networking? 1 milyon, sir. Paluhin mo to sa meron pa. Lalapit sa office, kakausapin, sabay banat, anong laban dito, sir? Sabi ko, sumpukan. Ang kulit eh. Di ba? Yun yung mga nagkukwit agad. Yun yung mga palipat-lipat. Di ba? Kaya dito sa ganitong industriya guys, ito lagi yung tatandaan. Kung meron ka 100 grupo ngayon, maniwala ka malagas dyan 90. Attrition, nangyayari. O, na-attrition na kayo? May mga napasali kayo na wala na ngayon? Normal yan ha? Bakit? Pag 100 na yan, at nawala ka ng 90, meron natirang 10. O di magsimula ka ulit, at least may kasama ka 10. Kasi nung una nagsimula ka, ikaw lang naman eh. O di magsimula ka ulit, makaipo ka ng 1,000. Sa 1,000, magkukwit yung 900. Ilan matira? O di mag-start ulit kayo. At least may 100 kasabay. Hanggang sa makaipo ka ng 10,000. Ma-attrition ka ulit. Malagas yung 9,000. O ilan natira? 1,000. O di mag-start ka kasama ng 1,000. Hanggang sa makakreate ka ng 100,000. Na-attrition yung 90,000. Ilan natira sa'yo? Hanggat hindi mo na maramdaman yung attrition sa grupo mo, kasi ang laki ng kinikita mo. Yun po ang normal sa networking. Huwag ka basta-basta bibitaw. Kasi 3 tao yung makukuha mo dito. User, seller, builder. Yung nawala, pwedeng user, seller lang yun. Pero yung mga natira, yan yung builder, yan yung yayaman ng todo. Katulad mo. Yes! Ang
tanong. Ano yung tanong sa tatlo? Ha? User? Pusher? Tapos doon. Dapat builder. Ang builder, ano yan? Hindi yan basta matitinag. Pag may pinaniwalaan ng isang bagay, hindi yan pwedeng matinag. Kami, kahit ano sabihin nilang negative, wala kami pakialam. Wala nga akong idea sa kanila eh. Kasi, guys, ito pag may nawala, kunyari kasama nyo sa Levex, nawala, kaibigan nyo naman sila. Pero pagdating sa negosyo, dapat mahigpit ka. Unfriend block agad. Bakit? Eh kasi di mo naman siya makuha eh. Pero yung downline mo, pwede nila makuha. Kasi susumpay-pahiyan yan, lahat ng post mo, pag nakita nila nagme-message, downline mo, recruit ka nila yan. At wala magandang sasabihin yan. Laging pangit para makuha nila yan. Tama? Kaya ako pag may umalis, unfriend block agad. Ganon, pag may nakita kayo umalis, unfriend block agad. Para hindi na madamay yung ilalim nyo. As leader, pinaghirapan mo mabuo yung grupo mo. Alagaan mo yan. Monitor mo yan. Ang negosyo natin guys, tao sa tao. So dapat ang inventaryo mo dito, yung tao, lagi mong inaalagaan yung tao mo. Yan yung inventory mo. Para yumaman ka, di ba? Yun po yun. Guys, kami sa management, lahat po gagawin natin para makatulong po tayo. At marami po tayong tao na mabago ang buhay. Yes. Kahit po mahirap, lahat po sinusunod namin. Diba? Una, cheque, payout. Sabi namin, sige, pasok nyo yung bank account nyo. Bank account nyo, di ba? Dry run. Kasi syempre, first time eh. O ito na nangyari. Kunyari, 10 kayo, BPI. May mag-deposit, BPI. Hindi na tinatanggap ng bangko. Iba-ibang lugar daw. Isipin nyo yun. Sige, try nyo, punta kayo sa bangko. Maghanap kayo ng 10 kakilala nyo na para sa video. I-deposit mo sa isang branch, hindi ka tatanggapin. Eh sabi ko, paano gagawin natin? Ngayon, pakulit sa check eh. Di ba? Pero huwag kayo mag-alala kasi may inopen ako, Levex talaga. May dedicated lang for payout na walang ibang nakahalo. Yes! Hinihintay na lang namin na magbigay sa amin. Okay? Kasi mahirap din yung iba-iba yung bangko eh. Yun yung challenge eh. Sabi ko, paano kaya? Kaya di ba nagawa din natin yung convert? Di ba? From available income, pwede mo i-convert sa wallet. At pag kulang, pwede ka top up. O di ba? Ginagawa natin solusyon para maging pera agad yung laman ng dashboard mo. Kaya dapat makipag-cooperate kayo sa buong team nyo. Kunyari, may laman ka, may magpipigin sa team nyo. Apply, pwede bang gamitin na lang natin yung laman ng wallet ko para makash ko agad? Pwede kasi gawin nyo ng team eh. Tulong-tulong kayo. Para hindi na kayo mag-i-cash. Diba? So, apply nyo, milyon-milyon na kinita. Hindi nag-i-cash sila eh. Ganun lang ginagawa eh. Transfer wallet eh. Mas madali yun eh. Diba? O, lahat ng mga nyo. Para alam nyo po lahat yung paano gumagana yung dashboard. O, may ginawa pa kami. Actually, i-up na lang namin yung mga pictures. Yung dropshipping. Anuhin ko na kayo ha. Yung dropshipping natin, may mga products doon. Pupokus natin sa barley at mga packages. May link ka doon, di ba? Kakopy mo lang. I-send mo sa mga kakilala mo, sa Facebook mo. Pag may bumili doon, at rinasap ng opisina, nakita namin, ito, may magpo-purchase. Kami magpapa, kami yung magsisend. Pag naging successful, papasok po yung income sa'yo. Okay? Ngayon po, ganito para alam nyo lang. Baka kasi magtaka kayo. Okay. Ang magiging income nyo po doon, sa mga packages na meron po doon, 50%. Baka kasi sabihin nyo, sir, bakit ganun? Ano kami, VIP. Pag nag-order kayo, yun yung discount nyo. Pero pag doon sa dropshipping natin, 50%. Maliwanag? Yes. Kahit ilang bilhin niya, worth 10,000, 5,000 yung papasok sa iyo na as income. Yun, sarap. At least hindi ka nahirapan. Yes.
Kasi company yung company yung nagpadala. Tapos may kita ka. O, ngayon, kung may mga nag-ads dito, di mag-ads ka sa Facebook, tapos nandun yung link mo, yung shop mo, doon sila bibili. Tama? Kasi, guys, tingnan nyo, chinek namin sa online. Sabi ko, bakit ang lakas ng ibang kumpanya? Diba? Nung chinek ko, kasi makikita nyo yun sa Facebook, ads library. Makikita mo ilan yung mga naka-ads. Nung chinek ko yung survey, parang mga nasa 600 na page yung naka-ads na members. Nung chinek ko yung I Am Worldwide, nasa 1,200 na page mga naka-ads. Chinek ko yung sa atin, 11. Anong point ko? Mas lalaki tayo. Bakit? Kasi nagsimula tayo offline. Paano ba nag-online pa kayo? Mas malaki tayo sa kanila. Puro online na sila ngayon eh. Di nga sila nagaganito eh. O at least guys, yung base ng company, mas malakas tayo kasi magagaling kayo sa offline eh. Tuturuan na lang namin kayo sa online. Kaya magpapadala kami ng mga trainer sa mga susunod na panahon para turuan namin kayo sa online. Wow! Okay ba yan? So step by step gagawin natin. Hindi natin kaya ito ng isang araw lang. Lahat ibomba namin sa iyo. Baka mabaliw ka dyan. Diba? So every month po, asahan nyo, babalik. Magkakaroon kami ng schedule once a month. Magkakaroon tayo ng team building. Pero, nire-require lang namin sa team building, kailangan nag-gold executive ka or global ambassador. Yun lang po yung mga pwede makasama. Kasi medyo matindi po yung training na gagawin natin doon. Hindi po katulad dito. Yung mga training na binagsak namin, mababaw pa yan. Hindi ka pa nga umiyak eh. Doon, paiyakin ka namin. Baka natakot na natin iba. Paluin ba kami doon? Diba? Basta maganda yung training. Lahat sa naging milyonaryo sa networking, dumaan po sa ganun. Tapos, pagkatapos ng ground launching, ito pala guys makipag-coordinate sa upline. Lahat po ng kumita ng 250,000, lalagyan natin ng award yun. 250,000 earner. Lahat ng kumita ng 500,000 na, lalagyan din natin ng award yun. 500,000 earner. Bago yung Millionaires Club. Baka kasi may mga member na dito na kumita na ng 250, ng 500, at least ma-recognize na kayo. Maliwanag? Papasa niyo yung pangalan sa amin. Para ma-award na. Tapos, pagkatapos mo ng ground launching, kasi di ba, i-award namin doon yung top 20. Okay. Ganito po yung gagawin namin para makuha namin yung top 20. Kasi alam ko po, naka-multiple account po yung iba sa inyo. Lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Ang pagbabasihan natin ng top 20 yung isang account lang. Yung total earning ng isang account. Hindi pwede yung magkakasama yung income. Para tawagin natin siyang top 1. Dapat yung isang account lang. Doon kami magbe-base ng top 20. Tapos yun po yung top 20 ng buong taon. Okay? Tapos, magkakaroon tayo simula pagkatapos ng ground launching, magkakaroon tayo ng top 5 earners sa Bohol. 5 top earners top 10 sa Bohol, top 10 sa Cagayan, top 10 sa Cebu. Tapos, sa loob ng 6 months, ipo-point system namin yon. Kailangan pumasok kayo lagi sa top 10 ng Bohol. Kayo magkakalaban dito ha? Bohol. Point system. Sa loob ng 6 months, kung sino yung top 5? Top 5 ha? Lalabasan namin ang sasakyan. Wow! Para may resulta dito sa Bohol. Okay? Bukan kaya, ganun din gagawin namin. Sa Cebu, ganun din gagawin namin. Kaya pabaha ng sasakyan after ng ground launching. Papatunayan namin sa mga nawala na mali yung naging desisyon nila. O all out tayo ng sakat. Yes! Okay ba yun? Yes! Kaya guys, sa mga walang sasakyan, pilitin mo na laging nandun ka sa top. Dapat laging top 1. Para sure na sure. Kasi point system yun eh. Tapos yung 5 sasakyan, sabay-sabay natin i-award dyan sa baba. Lagyan natin ng ribbon. Okay ba yan? Yes! O yun. Kaya mag-ready na kayo.
Di ba? At least, nalinis na. Yung mga pasaway, yung mga pabigat sa kumpanya, nawawala na. At least alam ng company kung sino tututukan. Ganun yun. Kaya, kahit nakakapagod, kahit nakaka-stress, sa dami po nang iniisip namin, lumalaban kami, dire-diretso. Walang bibitaw. Walang bibitaw. Yes! Okay? So, sanda ba? Okay, sige. So yun, siguro wala na akong ma-add. Sabi na nila lahat, no? Gutom na. Iba na tingin sa akin, parang chicken na eh. Ha? Chicken yung kakainin natin. Bes, yung travel sa Boracay. Okay, yung travel sa Boracay, yung mga nakahit, di ba pwede nang in-cash? Okay, so lahat po yun, titignan namin yung mga pangalan, para i-ready natin next year, sabay-sabay po yun magta-travel. Yung Boracay. Hintayin lang natin, di ba ang pag-click hanggang bukas na lang sa Boracay? Kasi yung may mga extra points pa, pwede pa sila mag-click nung Palawan incentive. Okay? Tapos, pag may extra points pa sila, pwede pa sila mag-click nung ano. Ano ba yung iba natin? Singapore trip? Hong Kong. Ayan. Sa Singapore natin, sir, di ba? Ako yung unang nakahit. Sa Singapore. O, di ba? Pero ayaw kong pumunta ako mag-isa. Dapat may kasama. Ha? Eh, di pa naman eh. Next ano kasi, sa October 7 sa event, i-update ko kayo sa bagong pa-incentive ng company. Magpapa-incentive tayo ng travel ulit, pero ibang lugar naman. Car incentive. Yung car incentive na ilalabas natin pang whole year. Full payment na po yung i-hit nyo. Wala na tayong down payment ha. Maliwanag. I-hit nyo para full payment. Para next first year anniversary ng company, a-awardan namin kayo ng sasakyan. Doon talaga sa venue. Kasi yung first year anniversary natin na gagawin, bibiyakin na natin po yung Luzon, Visayas, Mindanao. Kasi lugi kayo eh. Kung lagi sa Luzon. Tama? Hindi rin kayo makakapag-invite. Kaya gagawin natin, yung first year anniversary natin, baka gawin natin sa either Cebu or Bohol. Tingnan natin ha, kung saan dito sa dalawang lugar natin gagawin. Magkukuha tayo ng malaking venue, at least makapag-invite kayo. Kasi yun naman ang purpose nun eh. Ipakita natin sa mga invite natin na talagang totoo yung negosyo. Kasi may yumayaman eh. May nagkakakotse, may nagkakatravel. Tama? Yes. So kayo yung bita. Tapos iba din po yung sa Luzon. Iba din yung sa Mindanao. Yung taga Mindanao, sila din yung bita sa event na yun. Kasi nakita ko sa tagal ko sa networking, yung mga ibang kumpanya, laging sa Luzon. So lugi yung Visayas, Mindanao, hindi sila nakakapag-invite. Diba? So biyakin na natin. At least, every year, 3 yung venue natin ng anniversary. Luzon, Visayas, Mindanao. Okay ba yan? Okay. Kaya natin po natin yung mga kapatid. So ano naka-gis na nila, ipahin natin sa Lemex. Okay, so yun lang po. May question pa? Sa mga susunod po, guys, medyo busy lang kasi sa grow launching, pero yung delivery ng product natin, sunod-sunod na yan. Tatambakan namin, siguro ano dito eh, 10 truck yata yung kailangan ipadala sa ano. Yes! Wala na tayo sa home. Kasi pag puno ng product dito, wala tayong seminar room. Dito nakalagay yan. Kailangan parang sir, kailangan doble. Ha? Kasi kailangan doble Hindi. lahat. Oo, hindi. Ganito kasi yan. Asahan nyo kasi na mauubusan tayo ng produkto kasi nakapromo. So, ang purpose na naman natin makahabol yung iba sa rank, sa income, bago mag-ground launching. Para iba kasi guys, ito ang leader kailangan may resulta. Lagi nyo tatandaan. Nung ako nagne-networking, wala pa akong resulta, dinideclare ko na. Pag may kausap ako, ilalabas ko tong kotse after 6 months. Hindi pa nagsi 6 months na lalabas ko na yung sasakyan. Kasi ginagawa ko ng paraan whatever it takes. Kasi kailangan may resulta ka. Kasi ang Pilipino, to see is to believe. Kaya ang una mong gagawin, pag kumita ka, bili ka ng resulta. Ano ba yung kadalasan kinukuha ng mga networker sa sakyan?
Kasi bakit? Para makatravel ka na malayo. Para yung product mo, dala-dala mo na pag may nagbayad, bigay mo agad. At para pagpunta mo sa pupuntahan mo, kung anong itsura mo, at amoy mo, pagdating mo, ganun pa din. Tama. Yun yun. At makita niya yung resulta mo, dala-dala mo. Ayan yung resulta o, sasakyan. Tama ba? Yes. Kaya yun po yung una niyong bibilhin. Kasi magagamit niyo. Okay? Huwag kayong mag-alala. Mamimigay nga tayo ng 5 eh. I-declare mo yung isa sa'yo. Yes. Di ba? Yes. O hindi mo naman mahit, at least kumita ka. Kung kumita ka ng 200,000, may pambili ka na kahit second hand. At least, katas ng leverage. Ganun yun. Kasi ito yung mindset ng ibang networker. Oo, sumali ka dito kasi gusto mo tulungan pamilya. Ang naging mali ng iba, pag tsumeke, bigay agad. Tingnan niya ha. Pag tsumeke, bigay agad. Hindi niya siniset up sarili niya. Ang negosyo natin, ikaw. Ikaw. Kailangan mo magbihis ng pang-negosyante. So mag-invest ka dyan. Pag tsumeke ka, yung kalahati, gastusin mo sa katawan mo. Kasi ikaw unang tinitingnan ng kausap mo eh. Mas makakatulong ka sa pamilya mo kung tutulungan mo muna sarili mo at mas mapapadali yung pag-negosyo mo kasi mas madali ka na makaklose ng client. Kasi makita ka palang close deal na eh. Pay na, hindi ka pa nagsasalita. Di ba? So, yung pagtulong, pag okay na okay ka na. Nagninegosyo ka, lahat ng kinita mo, invest mo na sarili mo. Invest mo muna sa sarili mo. Okay? Para naman, yung ambience dito, pagpasok pa lang, hindi na malaman ng invite ko sino yung top earner. Kasi lahat kayo mukhang top earner na. Pagpasok ng invite. Gusto nyo ba yun? Yes. So yun gagawin natin. Okay? Basta i-guide namin kayo guys. Hanggat may oras kami, magkakaroon tayo ng mentoring dito. Kung sino yung top 20 o top 10 ng every month, pagbalik ko dito, ilalabas ko. May mentoran natin yon, yung top 10 o top 20 na gagawin natin. Kaya pilitin nyo na makasama sa top 20 ng Bohol. Okay? So, yun lang po. Thank you po sa oras nyo. Okay? Ayan. Hindi, magsalita pa si Okay. Ayan. So, guys, kung paano nyo kami pinalakpakan, palakpakan po natin yung grand upline dito sa Bohol. So, tawagin ko po si upline Roland. Para natin, Sir Alex Santalos, hands-on CEO, no? So, saan ka makita ng company na talagang yung mga owners makausap mo, makasalamuhan natin, di ba? So, palapakan natin lahat ng owners, BUD, at yung mga, ano natin, beginners lang. Ito yun. So, 1 minute lang. Ang network marketing, di ba, there is no failure. Either you succeed or you quit. Di ba? There's no such thing as failure. Pag nag-quit ka, hindi yan failure. So the 5 factors para pumutok ang Levex, present na po. Product, we have the unique product. Di ba? We're the first alkaline barley. Yes. Marketing plan, di makatalo sa iba. Highlights pa lang, di ba? 100% retention, may give me 4, di ba? Of course, di ba? People behind the company. Saan makakita? Yung iba mga companies, nasa brochure lang yung mga may-ari. Ito, nakakamayan mo, may pagpakain pa dyan sa likod. Palakpakan natin! So, first time na pumasok kami ni Maricel, na yung sakripisyo namin, sakripisyo natin lahat, sinabayan ng may-ari. Diba? Alam ko, may level of sacrifice ng lahat. Kami pa Manila, nasaan na kami, nung si Sir Alex, Sir, saan ka? Kung nasa Batayan Island kami. Tapos, Sir, pa-meeting kami ng Bohol. So, kaya narating kami namin kanina alas 3. Diba? Tapos, pa-Manila na kami. Kasi alam ko, yung iba hindi mag-hotel. Diba? So, ano tayo doon? Kumpul-kumpul tayo sa bahay. Sa Bacoor. So, kami ni Maricel, diba? Yung commitment namin sa Levex, whatever it takes. Sana rin po tayong lahat. Magsakripisyo man lang tayo, isagad na natin, di ba?
Huwag muna yung pera. Kasi minsan, pera ninyo yung ginagastos kasi wala pang income masyado. Normal lang po yun during the planting time. Wala namang harvest kaagad eh. Pero pansinin nyo, the more na maraming sacrifice sa umpisa, yun yung time, pag-harvest time, napakaraming millions din po ang kikitain natin. Diba? Tandaan nyo, there are 4 stages na network marketing. And now is the formulation stage. Diba? Ito yung pinakamahirap. Next year, mga second quarter, yun na yung concentration. Yun yung nag-100,000 a week, may 200,000 ka na, may nag-1 million a month na rin yung iba. Diba? Pero tandaan nyo po, during the formulation and concentration stage, yun yung dapat na left and right mo talagang merong na leaders. Kasi 2026, ito yung pinaka-momentum ng Levex. During that year, kung balance yung left and right mo, doon ka talaga kikita ng billion. Believe me. 2027, sustained growth na yun. Yun na yung time na papasal-pasal ka lang sa ibang bansa. Diba? 3 years. Tama si Pres. 3 years. 1 year. Diba? So success is a process, and during the process, there's a lot of sacrifices. Kami, ilang buwan na kami, hindi namin inuuyan namin yung mga anak namin. Nakikita lang kami sa Messenger. Buti na lang, talagang inaintindihan nila yung nature of work namin. Pero sabi namin, for the next 2 years, 3 years, malamang hindi tayo magkita-kita, December lang. Di ba? Pero yun nga, go out from your comfort zone. Ang sikreto dito, dapat yung activity mo araw-araw, 2 results. Pag meron kang kinausap, 2 results. Pwedeng negative siya, pwedeng positive. Pero pag nasa bahay ka lang, nanonood ng Netflix or ganong ginagawa mo sa bahay, walang kinausap, wala kang prospecting, hindi ka ganito ng diba? Ng training. Sabi ko kan, diba? If training or meeting, drop everything, no excuses, no alibis. Kasi, paminsan-minsan lang silang kumplito, palapakan natin! Paminsan-minsan lang. Kumplito mercados, nandito yung Millionaires Club, nandito yung mga may-ari, diba? Nabigla-biglaan na lang. Kaya, diba? Ilang beses ako nag-message sa group chat natin. So thank you for coming. Pagpagan natin mga sarili natin. Wala ko kayo yung bukong. Hindi kayo namamatay kaya tingin nakakain ng isang beses. Pero, di ba? Tayo nandito ngayon na buksan yung mga pangarap natin sa buhay. Tama? Ang attrition normal yan. Pag nawala yung nalagasan ka, parang kahoy yan, parang mga dahon yan, fertilizer yung nawawala sa Levex. Fertilizer! Ano yung mga naninira sa Levex? Hangin yan! Tayong Levex, saranggula tayo, damo na sisira tayo, lilipat tayo lalo! Yes! So dapat, i-embrace nyo, kayo din yung may-ari ng Levex. Di ba? Ano yun? I-embrace nyo nga, kayo may-ari ng Levex. Opisina natin to. Di ba? Lahat. So habang wala kami sa Manila, mag-prepare sa mga tutulugan ninyo doon sa Manila, yung mga pang-hotel, mag-hotel kayo. Yung mga kamag-anak na may matirahan doon kayo tumira. Kasi hindi talaga kasi sa bahay. Pero yung ano naman, open po. Pero talagang walang arte-arte, part of training. Magdala ka ng kumot. Malong. Di ba? Ganon. So thank you very much. Magtulungan po tayo. Huwag matakot sa sakripisyo. The name of the game is sacrifice. Yung nagutumang kayo ngayon, sakripisyo yan. Pero the moment nagutumang ka, okay lang yun. Kasi yung wala ngayon, di ba? Di nila narinig yung mga insights. Lalo kanina, parang may naiiyak na sa katatawa kay Sir Carlo Romano. Di ba? Talagang gano'n yun. So, hataw tayo, whatever it takes, commitment natin sa Levex, pakasalan natin ang Levex. Okay po ba? Yes! So, huwag nang lumingon ng company kasi ma-confuse lang kayo. Tama? So, laser focus, lahat ng mga pangarap natin na natutulog na nung wala pa ang Levex, akala mo wala ng pag-asang matupad, buksan ng ulit. At dito sa Levex, lahat ng pangarap natin matutupad. Because in Levex, there is no limitation. The only limitation is the size of your dream. Yes. Okay? So, ayun po. Tapos na tayo. Picture mo na. Mga Millionaires Club members, leaders, speakers. Picture po tayo. Si Pres yung mga ano.
Diyan siguro. Dito tayo. Ayan, dito tayo.